Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Mito. Taong 1988. Probinsya ng Siquijor. Maraming mutya ang makukuha mula sa kalikasan. Merong nagmula sa mga halaman, maging sa mga hayop. Ito ang kwento ng ating bida sa araw na ito. Isang simpleng binata na nagtatangan ng isang makapangyarihang mutya na nagbibigay kunat at kabal, hindi lamang sa pisikal na atake, maging sa mga ataking espiritual. Uy, paggabi na, pero nakatambay ka pa rin sa kambal na puno. Hindi ka ba nilalamok? Nakaupo ka pa dyan oh. Isa pa, nakakakilabot kaya dito. Uwi na lang tayo. Wika ng kaibigan. Natawagin na lang natin sa pangalang Bombi. Nang makita si Mito sa harapan ng kambal na puno ng balete, dito sa bukana ng kagubatan. Ano ba? Naghihintay lang kung kailan lalabas yung kaibigan ko. Mauna ka nang umuwi. Susunod na ako maya-maya. Tugon ni Mito na hindi na nag-abalang lumingon. Kaibigan? Wala ka namang ibang kaibigan kundi ako lang. Ako na nga lang yung nagtsatsaga sa'yo eh. Ano bang nangyari sa'yo? Napasukan yata ng baging yang utak mo kakatambay sa lugar na to. Hindi ka ba naniniwala sa mga sabi-sabi na maraming engkanto ang puno na yan? Iwas nga yung mga tao na mapadaan dito. Tapos ikaw, buong araw kang tumatambay. Walang katuturan yung sabi-sabing yan. Hindi naman porke puno ng balete, tahanang kagad ng engkanto. Yung kambal na punong to, kaibigan ko yung naninirahan. Mabait siya, Bombi. Mabuting nilalang. Oh, ano naman yung hawak mo? Ikaw huwag kang mamulot ng kung ano-ano. Lalo na sa kagubatang to. Baka mamaya, pag mamay-ari yan ng engkanto, makuha ka pa at dalhin sa karian nila. Hindi no. Isa tong mutya. Mutya ng pangil ng baboy ramo. Naiwan to ni tatay noong araw na umalis siya eh. Magmula nun, ako na yung humawak. Huh? Ano ka mo? Pangil ng baboy ramo? Anak ng malunggay. Porque narinig mo sa usapan na matatanda kahapon yung tungkol sa mutya ng pangil ng baboy ramo. Pangil ng buhaya. Pangil ng kidlat. Pangil ng kalabaw. Ngayon nakakuha ka ng pangil ng baboy ramo? Ay naku. Grabe na talaga yung kahanginan ng utak mo. Umuwi na nga lang tayo. Baka resulta lang yan ang pagtatambay mo rito eh. Baka binubulungan ka na ng engkanto. Dalian mo na. Wika ni Bombi. Napabuntong hininga na lamang si Mito. Hindi na lamang nagsalita pa. Isang antingero ang ama ni Mito. Ito ang orihinal na nagtatanga ng mutya. Bigay ito ng kaibigang elemento. Aksidente itong nakakita ng isang baboy ramo sa kagubatan. Duguan. Maraming panang nakabaon sa katawan. Kagad naman itong tinulungan ng ama. Ginamot ang mga sugat ng nilalang. Hanggang sa may nagpakita sa kanya na isang engkanto. Nagulat ang ama nang biglang gumaling ang mga sugat nito. At nagpasalamat sa kanya ang elemento. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa aking alaga, kaibigan. Ako ang tagapangalaga ng gubat na ito. At bilang gantimpala sa iyong kabutihan,
Tanggapin mo ang aking munting handog. Isang mutya na magbibigay sa iyo ng pangontra, gabay, proteksyon, at magdadala ng swerte sa partikular na larangan sa buhay. Wika ng elemento. Lumapit ito sa baboy ramo. Dali-daling hinugot ang isa sa mga pangil nito at ibinigay sama. Ramdam ng engkanto ang busilak na puso ng ama ni Mito. Alam din ito ang isa sa pinakahahangad ng ama. Ang maging isang manunugis. Kaya niya ito biniyayaan ng tangan na maging katuwang sa anumang laban. Simula ng araw na yon, nagsimulang humusay lalo sa panunugis ang ama ni Mito. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla itong nagpaalam na hanggang ngayon ay hindi pa nakakabalik. Wala ring nakakaalam kung saan ito nagpunta. Mito, noong nakaraang araw ko pa napapansin na hawak-hawak mo yung mutsyang yan. Wala ka bang balak bitawan? Wala naman sigurong magtatangkang magnakaw niyan. Wika ni Bombi. Nagpipigil ito ng tawa habang nagsasalita. Si Bombi ang kasakasama sa buhay magmula noong umalis ang ama. Laking lansangan. Ngunit nang maging magkaibigan ay inalok sa tahanan nila tumira. Pumayag naman ito dahil gusto ring magkaroon ng maayos na tirahan. Yun nga lang, wala pa rin itong tiwala sa kanyang sinasabi. Nagtatalo pa sila kung minsan. Huwag ka na nga magsalita dyan. Balang araw, hihingi ka rin ng tawad sa akin dahil pinagtatawanan mo mutyang to. Ay sus, yan lang? Madilim na oh. Ano, hindi ka ba tatayo dyan? Kinikilabutan na ako rito. Wika ni Bombi. Hindi na mapirme ang mga mata. Kung saan-saan nakatingin dahil nag-iiba na ang simoy ng hangin. Habang tumatagal, may mga anino na itong nakikita. Kumaripas na rin ang takbo ng makarinig na mga kaluskos mula sa kung saan-saan. Si Mito sa kabilang banda. Tawang-tawa sa naging kilos ng kaibigan. Sabi ko naman sa iyo ang lakas mo pang makalait kanina, tatakbo ka lang din naman pala. Wika ni Mito. Hindi nagtagal. Lumitaw ang kaibigang hinihintay. Ang baboy ramo kung saan nagmula ang mutya. Nakangiti itong binati ni Mito. Palakad-lakad lamang ang nilalang sa kanyang harapan. Saglit lang nakasama. Paglipas ng ilang sandali ay bigla na lamang naglaho. Umuwi na rin si Mito. Pagkarating sa tahanan, naabutan ang tagpong sagutan ng mga kapitbahay. May kalayuan ngunit madidinig pa din sa lakas ng boses. Tignan mo, nagkainitan na naman yung mga lasing. Ang sabi ni Mang Pasyon, nakita niyang lumipad yung anak ni Mang Tolits. Tinawag pa ngang aswang. Ayun, nag-away na sila. Kung sumabay ka sa akin kanina, nakita mo sana yung suntukan nila. Grabe yung aksyon Duguan pareho pero ayaw namang tumigil. Wika ng kaibigan. Hindi na nakiusisa sa kaganapan si Mito. Dumiretso lamang sa loob ng tahanan para maghapunan. Ilang sandali ang lumipas. Napatayo nang mapansin ang senyales ng tangan. Lumabas si Mito. Sinundan ang direksyon na itinuturo ng mutya. Ngunit hindi malinaw ang tinutukoy kung sino sa nagkukumpulang mga tao.
Maraming nakikiusyoso sa away na nagaganap. Iyon ang turo ng tangan. Pinagmasdang mabuti ang bawat naroon. May nararamdaman itong presensya ng aswang. Ngunit malabo sa iba't ibang enerhiya ng mga taong humalo. Napakamot na lamang ng ulo si Mito. Uy Mito, ano bang mukha yan? Siya nga pala, ano yung nadinig ko doon sa kagubatan kanina? May kakaibang hayop ba doon? Napatakbo tuloy ako sa gulat eh. Tanong ni Bombi pagkalapit sa kanya. Huwag ka nga munang magulo. Meron akong hinahanap. Tugon ni Mito. Nagtatakang sinundan ni Bombi ang tinitignan niya. Pati ito ay napakamot na rin sa ulo. Teka nga Mito, ano bang hinahanap mo? Diyos ko, huwag ka nga ganyan. Patawa ka ba? Hinahanapan mo siguro ng sipilyo yung pangil ng baboy ramo mo, no? Kung sa bagay, kailangan na rin linisin yan. Eh kasi, nangingitim na at naninigas na yung mga tinga. Wika ni Bombi nang makita ang hawak na pangil. Alam mo, kahit kailan ka talaga, napakiingay mo. Diyan ka na nga. Huwag kang sumunod dahil masisira lang yung gagawin ko eh. Tugon ni Mito. Umakbang ito nang mapansin ang isang babae. Napakalakas ng naaamoy niya mula roon. Walang pagdadalawang isip na kinalabit ngunit kagad itong napigilan ni Mang Tolits. Huwag mong hahawakan ng anak ko. Wala na kayong ginawa kundi laitin ang pamilya namin. Tahimik kaming namumuhay. Umiiwas na nga sa gulo pero kayo naman itong gumagawa ng paraan para maggagalit tayo lalo ka na pasyon. Sa susunod na paratangan mo pa ang anak ko ng kung ano-ano. Hindi lang yan ang aabutin mo. Tandaan mo yan. Banta ni Mang Tolits. Dali-dali nitong hinila palayo ang anak na babae. Nasundan na lamang ng tingin ni Mito. Hindi maiwasang maghinala dahil sa pag-alis ng mga ito. Nawala ang pagiging alerto ng tangan. Abat ako pa ang binantaan. Ang kapal ng mukha mo. Namuhay ng tahimik. Sira ulo ka ba? Ang anak niya ang dahilan kung bakit nabubulabog ang lugar na ito. Maniwala man kayo o hindi, ang anak ni Tolits ay isang aswang. Ako mismo ang nakakita. Pagdidiin ni Mang Pasyon. Pagkatapos, isa-isa nang nagsiuwian ang mga taong nakikiusyoso sa away na naganap. Habang si Mito naman sinamantala ang pagkakataong makausap si Mang Pasyon. Naniniwala siya dahil ito ang nagbabalita sa ama tungkol sa aswang noong araw. Magandang gabi ho, Mang Pasyon. Gusto ko lang sanang magtanong tungkol sa pinag-awayan niyo ni Mang Tolits. Paano niyo naman nasabi na aswang yung anak niya? Tanong ni Mito. May gustong marinig mula sa mismong bibig na matanda. Mito, lumalaki ka na talaga. Habang tumatagal nagiging katulad ka na ng iyong ama. Kung nandito lang sana siya ay walang makakatirang aswang sa lugar na ito. Nasa na nga ba ang tatay mo? Matagal na rin siyang nawawala. Sa totoo lang ho, hindi ko rin po alam Hanggang ngayon, umaasa pa rin po ako na babalik siya. Kahit gaano man katagal ang hihintayin ko. Wala akong pakialam basta umuwi lang siya rito. Pero, balik po tayo sa tanong ko, Mang Pasyon. Paninindigan ko ang salita ko, Mito. Batikusin man ako ng lahat ng taong narito. Nakita mismo ng dalawa kong mata
na nagbagong anyo ang anak ni Tolits. Lumipad pa nga yun. Isang aswang. Nagtanong lang naman ako kung alam ba niya ang tungkol sa dalaga. Bigla ba namang nagalit at naghamon pa ng suntukan? Wika ni Mang Pasyon. Napatango na lamang si Mito. Sa sandaling yon, may tumatakbo ng ideya sa isipan. Madali sanang masolusyonan ng ganitong problema kung nandito lang sana ang iyong ama. Hindi yon makakatulog kung may madinig na aswang. Hahanapan kagad ng paraan para maitaboy. Sayang lang dahil walang nakakaalam kung nasa na siya. Ni hindi nga nagpaalam sa iyo na anak niya. Dagdag ni Mang Pasyon. Napabuntong hininga na lamang si Mito. Pagkatapos ng usapan, kanya-kanya na sila sa pag-uwi. Habang nakaupo sa sala, naisip ni Mito ang ama. Ang tanga na lamang ang naiwang alaala nito. Noong araw, ang sinabi lamang ay may tutugising aswang. Pagkatapos nun ay wala nang balitang nadinig. Palaisipan pa rin sa kanya ang totoong nangyari. Kumakapit sa paniniwalang darating din ang panahon na magkikita silang muli. Paglipas ng ilang sandali, muling naging alerto ang mutya. Dali-dali niyang sinundan ang itinuturo nitong direksyon. Dinala ito sa harapan ng kambal na puno. Doon ay naabutan niya muli ang baboy ramo. Wala itong sinabi. Tumitig lamang sa kanya. O kaibigan, salamat ha. Alam kong gusto mo lang akong damayan sa pangungulila ko kay tatay. Wika ni Mito. Sa tuwing naiisip ang ama, tinatawag siya ng nilalang sa pamamagitan ng hawak na tangan. Ilang sandali pa ay naglaho ito. Pagkatapos ay nagpakawala ng malakas na hiyaw. Napabuntong hininga si Mito. Sandaling naupo sa tabi ngunit otomatiko ring tumakbo. Pabalik nang madinig ang sigawan. Maraming nagkukumpulang tao sa labas ng tahanan ni Mang Pasyon. Sa bakuran ay merong nakahandusay na baka. Alaga na matanda. Wala kong ibang maituturo na pwedeng gumawa nito, kundi ang anak ni Tolits na aswang. Tignan niyo ang bakas sa katawan ng alaga ko. Puro kalmot. Wakwak ang tiyan. Wala nang lamang loob. Kagagawan ito ng aswang. Isang aswang. Wika ni Mang Pasyon. Nagwawala ito habang nagluluksa sa patay na alaga. Lumapit si Mito para makita ang sinasabing bakas. Maging siya. Wala ding maisip na ibang salarin kundi ang isang aswang. Ito rin ang itinuturo ng tangan. May natitira pang amoy sa paligid. Nanatili muna siya. Pinakinggan ang bulong-bulungan ng kapitbahay. Kung totoo ba niyo aswang niyang anak ni Mang Tolits, dapat na nating paalisin. Ano kung sa susunod, tao na ang mabiktima? Tignan niyo yung ginawa sa baka. Malaki nga yan pero nagawang mapatay. Tayo pa kayang mga tao? Diyos mio! Mas mapapabilis yung magpapaalis kung magkakaisa tayo. Pagtulungan nating itaboy. May sapat na tapang ba tayo para kalabanin si Mang Tolits? Kilalang mga gatayan tapos aswang pa yung anak. Baka imbes na mapalis, tayo pa yung pagluksa. Usap-usapan ng mga kapitbahay. Ilang sandali pa nagsiuwian na rin ang mga tao. Si Mang Pasyon na lamang ang natira. Mag-isang nilinis ang katawan ng alagang baka.
Lumapit si Mito at nagpresentang tumulong. O Mito, hindi na maganda ang nangyayari. Dinamay pa ang nag-iisa kong alaga. Kabuhayan ko ito. Hintayin lang nila na matapos ako rito. Gagantihan ko sila. Si Tolits maging ang anak niya. Wika ni Mang Pasyon. Mang Pasyon, hindi po masama na gumante, lalo na kung ikaw yung inaapi at merong sapat na dahilan. Yan po yung bilin sa akin palagi ni tatay. Pero hayaan niyo pong iba ang gumawa. Darating po ang takdang oras para mapanagot ang may kagagawan nito. Kung ang anak nga ni Mang Tolits, magpabayad po yon. Doble pa. Tugon ni Mito. Sandali lang. Parang nadidinig ko sa'yo si Roger. Pinata ka na nga at nagiging kahubog pa ng iyong ama. Hindi lamang sa katawan kundi maging sa pananalita at pag-iisip. Kung nasan man ang iyong ama, sigurado kung ipagmamalaki ka nun, susunod ka rin ba sa yapak niya bilang mamumuksa ng aswang? Sa tanong ni Mang Pasyon, natigilan si Mito. Hindi niya alam pero biglang natikom ang bibig. Hindi mo kagad kailangang sagutin. Ang panahon na lamang ang magsasabi. Gayong kasi nakikita ko na unti-unti mong tinataglay ang kilos ng iyong ama. Malay natin balang araw, katatakutan ka rin ng mga aswang. Ayos na ito. Umuwi ka na dahil malalim na ang gabi. Salamat sa pagsama sa akin. Wika ni Mang Pasyon. Tumango na lamang si Mito. Hinatid pa ito ni Mang Pasyon sa tahanan. Bumungad namang kagad si Bombi na kanina pa naghihintay sa kanya. Wala ka ring pinipili ano? Umaga man o gabi palagi kang nawawala. Saan ka na naman ba pumunta? Magkasama nga tayo sa iisang bubong. Pero hindi ko alam kung ano yung ginagawa mo sa buhay. Wika ni Bombi. Hindi mo naman pwedeng malaman yung lahat eh. Hindi ka rin naman naniniwala. Matulog ka na nga lang. Anong hindi naniniwala? Sa ano? Sa pangil ng baboy ramo mo? Sino naman na matinong maniniwala sa ganyan? Sige nga. Kung mutya talaga yan, ano naman yung taglay na bisa? Oh, di ba? Natahimik ka nga oh. Wika ni Bombi. Napabuntong hininga na lamang si Mito sa narinig mula sa kaibigan. Sa kabilang banda, tila isang hamon ang sinabi nito. Sa katunayan, nadinig lang sa ama ang pinakabisang taglay ng tangan. Ngayon na nabanggit ito ng kaibigan, gusto niyang makita ng aktwal. Mararanasan ko rin sa totoong buhay ang bisa na sinasabi ni tatay. Hindi man sa ngayon, alam kong balang araw, hindi na rin ako makapaghintay. Wika ni Mito habang nakatitig sa tangan. Makalipas ang ilang sandali, naging mapagmasid sa paligid. Hindi mapakali dahil may naaamoy na samyo ng aswang. Dali-dali itong sumilip sa labas at bumungad ang tagpong nasa bubong ng tahanan ni Mang Pasyon. Isang aswang. Pabalik-balik ito ng lakad na para bang naghahanap ng tamang pwesto. Tahimik na ng mga sandaling yun. Malalim na ang gabi. Tulog na ang lahat ng tao sa baryo. Walang ibang nakakita kung hindi si Mito lang. Sa pag-aalala na baka kung ano ang gawin nito, pasimple niyang kinuha ang tirador at tinira ang kinalalagyan ng aswang. Hindi man tumama, ngunit naagaw niya ang pansinang nilalang. Kagad itong buwaba nang makita siya. Pagkatapos,
Kumuha ito ng patalim sa kusina. Dali-daling lumabas. Sinundan niya ang dinaanan ng aswang. Hindi ito nakikita ngunit naaamoy ang samyo. Sa kagubatan siya dinala. Nililigaw pa ngunit kabisado ni Mito ang buong paligid. Nang makarating sa masukal na bahagi na bawat gilid ay puro puno ang bubungad. Dito siya sinunggaba ng aswang. Kinalmot ng kinalmot. Pinagkakagat. Pwersahan pang binalibag. Napabuntong hininga na lamang ang binata. Hindi makabawi dahil bawat pagbangon ay inaatake. Mahigpit na napahawak sa kalapit na puno upang hindi mahulog sa bangin. Dama niya ang matutulis na kukong dahan-dahang bumabaon. Hindi man nagdurugo, ngunit kahit paano ay nararamdaman ang sakit sa katawan. Paglipas ng ilang sandali, dito na nakabawi ang binata. Bumaliktad ang sitwasyon. Si Mito naman ang sumusugod kaya lang dahil walang sapat na karanasan sa pisikal na labanan. Palaging naiisahan. Sa halip na ang aswang sa kanya tumatama ang patalim. Hindi na rin mapakali. Dahil habang tumatagal ay nalulupig na ng nilalang. Paulit-ulit siya nitong ibinabalibag. Nahihilo na rin ang binata na mga sandaling yun. Saglit na nahinto ang sagupaan. Hirap nang tumayo si Mito. Wala namang natamong sugat ngunit umeepekto pa rin ang ilang beses na pagtama ng katawan sa kung saan-saan. Umaangil ng paulit-ulit ang aswang. Tinititigan niya itong mabuti. Habang tumatagal, dito lamang namukaan. Napagtanto ng binata na tama ang sinasabi ni Mang Pasyon. Ito nga ay walang iba, kundi ang anak ni Mang Tolits. Sabi na nga ba kailanman hindi nagkamali si Mang Pasyon sa pagkilatis ng tao. Kaya pala pamilyar yung amoy mo. Sigurado tama lang na tawagin kita sa totoo mong pangalan. Ikaw si Pilar, ang anak ni Mang Tolits. Ang lakas pa ng loob ng tatay mo namang gulo sa ibang tao. Maipaglaban lang yung anak niya na isa naman talagang aswang. Nakakahiya ka. Wika ni Mito. Nabakas ang takot sa mukha ng nilalang. Natatarantang napaatras. Tinangkang tumakas ngunit kagading napigilan. Ibinuhos ni Mito ang buong lakas sa pakikipaglaban. Ngunit kahit ano pa ang gawin ay hindi niya kayang talunin ang aswang. Siya lamang ang ibinagsak ng paulit-ulit. Hindi nakakilos nang idiin ang muka sa lupa. Nag-aalala na si Mito para sa sarili. Ngunit patuloy pa rin kumakapit sa paniniwalang turo ng ama na walang aswang na magtatagumpay sa isang taong may tangan. Kaawa-awa man ako sa sitwasyong to. Hindi mo pa rin mababali ang katotohanang walang aswang na mananalo. Kung hindi man ako makakapatay sa'yo, naniniwala akong may taong sasalo na siyang pupuksa at tatapos sa iyong aswang ka. Wika ni Mito. Naikuyom na lamang niya ang mga kamao habang dinarama ang pananakit ng katawan. Paulit-ulit pauli itong ibinalibag pagkatapos. Kaibigan ko, kailangan ko ng tulong mo. Kung nandiyan ka man, nadidinig mo ang daing ko. Pakiusap, tulungan mo ko. Wika ni Mito. Hanggang sa ilang sandali lang ang lumipas. Umalingaw-ngaw ang dagundong na mga yabag. Napangiti na lamang si Mito nang makilala ito. Sa isang kurap na mata, lumitaw sa harapan niya ang kaibigang Baboy Ramo.
Ang elemento na mismo ang lumaban sa aswang. Pagkatapos gamitan ng kapangyarihan, bumulagta na lamang ito. Sa sobrang bilis na mga pangyayari, hindi napansin ni Mito kung sa panong paraan naibagsak ang nilalang. Namalaya na lamang ang paghandusay. Sa sobrang tuwa ng binata ay hindi na nakapagsalita. Napansin na lamang din ang paggaan ng pakiramdam. Nawala ang pananakit ng katawan. Maraming salamat, kaibigan. Totoo nga ang sabi ni tatay dati. Darating ka kapag tatawagin. Niligtas mo ko sa aswang na yan. Wika ni Mito. Lumalakad-lakad lamang ang baboy ramo. Nagpakawala ng ingay. Pagkatapos lumapit sa kanya at ibinaba ang ulo. Matapos yon, saka ito biglang naglaho. Nang balingan niya ang nakahandusay na katawan ng aswang, unti-unti itong nasusunog. Ni hindi napansin kung kailan nagkaroon ng apoy. Inisip na lamang na ito ay hiwagang hatid ng kaibigang elemento. Nanatili muna ito sa lugar. Hinihintay hanggang sa maging abo ang bangkay ng nilalang. Habang nakaupo sa tabi, tumitig sa kambal na puno ng balete. Napapangiti ng matanaw ang imahe ng kaibigang baboy ramo na sumisilip pa saglit. Nagpaalam na rin ito pagkatapos. Kinaumagahan, unang bagay na inalam ni Mito ay ang anak ni Mang Tolits. Gustong makasigurado na tama ang pagkilala sa nakalabang aswang kagabi. Lasing ang matanda ng sadyain sa tahanan. Hindi naman siya lumapit sa mismong bahay. Dumistansya lang dahil nasa bakuran din ito. Naghahamon na naman ang away sa mga kapitbahay. Lintik na pasyon na yan. Sinasabi na halimaw ang anak ko. Lumilipad daw. Ano siya, ibon? Ang lakas ng tama mo, pare. Halika rito. Magsuntukan tayo hanggang mamatay. Wika ni Mang Tolits. Halata sa mga salita nito nalango ito sa alak. Maraming kapitbahay ang umawat dahil nangangamba na makapatay. May bitbit kasi itong bote ng alak at itak sa kabilang kamay. Lasing na lasing, ni hindi malapitan sa sobrang pagwawala. Inaawat na lamang sa pamamagitan ng salita. Nang makita ni Mito si Mang Pasyo na nakadungaw sa bintana ng tahanan, lumapit siya rito para makausap. Hindi ako pwedeng lumabas dahil ako ang pinag-iinitan. Payag naman ako makipagsuntukan kaso lang may bitbit siyang itak. Maagang nagwala kasi hindi nakauwi ang anak kagabi. Hula ko, inabutan ng umaga ang aswang na yon. Nasunog siguro sa araw kaya magpasa hanggang ngayon hindi na mahagilap. Mabuti nga kung ganon. Wika ni Mang Pasyon. Sana nga po talaga, Manong, no? Kumalaya yung nakakalibot sa paligid. Malamang maraming mahanap na mabibiktima. Sana magdilang anghel kayo para wala nang pangamba pa ang lugar na ito. Tugon ni Mito. Sa paglipas ng araw, nakikita ko na talaga ang ama mo sa'yo. Hindi magtatagal. Sigurado kung susundan mo na ang kanyang yapak. Sa tindig at pananalita mo, kuhang-kuha mo na Kung sakaling magiging mamumuksa ka, masisigurado talaga ang kaligtasan ng lahat mula sa aswang. Ikaw pa, na anak ni paring Roger. Kung sakaling yan po yung magiging kapalaran ko, bukas po sa puso kong tatanggapin. Siguro,
Ito na rin ang paraan para kahit papano makasama ko pa rin si tatay. Hindi man sa pisikal pero sa pagsunod sa yapak niya. Marahil may dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa bumabalik ang tatay mo. Pero sigurado ako na nasa mabuti siyang kalagayan dahil mabuti rin siyang tao. Sana nga po, Mang Pasyon. Siya nga po pala, yung anak ni Mang Tolits, anong oras kaya umalis kagabi? Alam niyo po ba? Hindi ko sigurado. Pero dumaan pa yun dito sa bahay. Umakyat dyan sa bubong, pero nawala rin kagad. Napansin ko na tatarantang tumakbo papunta sa gubat. Nakahanap siguro ng katapat niya, kaya nagkaganon. Ngayon hindi pa bumabalik, baka nga napatay na. Tugo ni Mang Pasyon. Nakahinga ng maluwag si Mito. Lihim na napangiti dahil tama ang pagkilala sa nakalabang aswang. Kumpirmado, anak nga ni Mang Tolits ang nilalang na nakasagupa kagabi. Hindi nga ako nagkamali. Mabuti naman natatapos na rin ang problema sa lugar. Sa kabutihang palad, nagawa kong labanan sa tulong ng tangan ng aking kaibigang Baboy Ramo. Mahinang wika ni Mito. Ngunit nadinig ni Bombi ang huling sinabi nito. Ay naku! Umagang-umaga, Mito, Baboy Ramo kagad yung una kong narinig sa'yo. Ano ba yan? Pinaglihi ka siguro sa Baboy Ramo para maging bukang bibig yan, oh. Awat ka nga. Kinikilabutan ako sa'yo. Oh, ano bang nangyari dito? Nagwawala na naman si Mang Tolits, ah. Wika ni Bombi. Iniwanan niya itong nakikiusisa sa kaganapan. Mausyosong tao ang kaibigan, lalo na kapag may away na nangyayari sa paligid. Pagkarating ng tahanan, hindi pa rin makapaniwala si Mito na naging matagumpay ang unang panunugis. Aminado itong mahirap. Ngunit hindi naman pinabayaan ng kaibigang Baboy Ramo. Kagad ding naghain ng pagkain para dadalhin sa kambal na puno ng balete upang magbigay ng alay pasasalamat. Magmula rin ng mga sandaling yun, napagpasyahan ni Mito. Pansamantala munang siya ang hahalili sa tungkulin ng ama bilang manunugis. Habang wala pa ito sa lugar, nagkaroon ng lakas ng loob. Matapos makalaban ang nilalang at mapatay. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Mateo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Tahimik na bata si Mateo. Kaya naman nahihirapan itong gumawa ng kaibigan. Dahil din dito ay naging biktima ito ng pambubuli. Maging sa tahanan, hindi siya gaanong nabibigyan ng atensyon ng mga magulang. Kaya naman hindi nawawala sa isipan na tapusin na lamang ang paghihirap sa pamamagitan ng pagtapos sa sariling buhay. Ngunit pagtungtong niya sa ikatlong baitang, nakilala niya si Brando. Bagong dating lamang ito sa kanilang lugar. Meron itong mabuting puso kaya naman nang makita niya ang pangmamaltratong ginagawa kay Mateo, kagad itong sumaklolo. Mula sa engkwentrong yun, nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Bagamat kilala si Brando bilang gwapo at matipuno, walang masyadong lumalapit sa kanya dahil sa pakikipagkaibigan nito kay Mateo, ngunit hindi yun naging problema sa kanilang samahan. Brando, sigurado ka bang gusto mo pang makipagkaibigan sa akin?
Kung hindi ka lang siguro nakikipag-usap sa akin, edi sana sobrang dami mo ng kaibigan, no? Wika ni Mateo. Ano ka ba naman, Mateo? Masaya na ako sa pagkakaibigan natin. Mas mabuti ang isang tunay na kaibigan kesa sa maraming kaibigan na hindi naman totoo, no? Tama ako, di ba? Tugon ni Brando. Habang tumatagal, mas tumitibay pa ang samahan ng dalawa. Malaya silang ipakita ang tunay nilang ugali dahil tanggap nila ang isa't isa. Isa sa ugali ni Mateo na hindi nagugustuhan ng mga kaklase, yung pagiging masyadong tahimik dito, ngunit kay Brando naman, isa itong magandang katangian ng kaibigan sapagkat sobrang daldal nito. Palakwento at napakamasiyahing tao ni Brando. Hilig niyang ikwento ang tungkol sa mga karanasan at mga nakasalamuha na halos araw-araw ay hindi ito nauubusan ng sasabihin. Hanggang sa lumipas ang panahon, naging high school na ang magkaibigan. Hindi nagbago si Brando. Gwapo pa rin, matipuno ang katawan at napakamasiyahin. Ngunit maraming nagulat sa pagbabalik ni Mateo sa paaralan sapagkat meron din pala itong itsura. Kaunting ayos lamang ang kailangan. Dahil na rin sa pagkakaibigan nila, nabawasan na ang pagiging mahiyain ni Mateo. Dahil dito ay dumami ang mga tagahanga nila. Ngunit hindi interesado si Mateo sa buhay pag-ibig sapagkat alam niya kung saan dapat nakatuon ang atensyon niya. Sa pag-aaral lamang. Sa kabilang banda naman, si Brando ay maraming natitipuhan sa nagdaang taon. Ngunit may iisa itong pinaka nagustuhan hanggang sa kasalukuyan. Mateo, nandyan ba si Sheila? Teka, ano palang itsura ko ngayon? Tanong ni Brando. Ayos naman pare. Di ko pa nakikita si Sheila eh. Ikaw gustong gusto mo talaga siya. Pero wag naman masyado. Parang onti na lang mababaliw ka na sa kanya. Ano ka ba? Siyempre, matagal ko na siyang gusto, no? Kaso, nahihiya lang talaga ako eh. Baka kasi tanggihan niya ako. Ano? Sa pogi mong yan, sinong hindi magkakagusto sa'yo? Pero, parang iba nga yata yung tipo ni Sheila no? Parang hindi pa natin siya nakitang magkagusto kahit kanino. Baka parehas kaming hindi interesado sa buhay pag-ibig. O baka naman, may nagugustuhan na siya. Naku po, sana wala no? Pero kung meron man, sana ako yun. Pag-uusap ng magkaibigan. Lumipas pa ang ilang buwan. Patuloy ang pagsunod ni Brando sa kanyang nagugustuhan. Ngunit hindi niya ito magawang lapitan sa takot na ayawan siya nito. Habang si Mateo naman, itinoon lamang ang sarili sa pag-aaral hanggang sa naging una na ito sa klase. Binabati kita, Mateo. Nagbunga na yung pagpupursig mo sa pag-aaral. Wika ni Sheila. Laking gulat nila Brando at Mateo nang biglang lumapit ang dalaga sa kanila upang batiin lamang si Mateo. Maraming salamat Sheila. Ikaw rin binabati kita sa pagiging ikalawa sa klase natin. Tugon ni Mateo. Ngumiti lamang si Sheila at umalis na. Bagamat masaya si Brando sa natamo ng kaibigan, hindi niya maiwasang mainggit dito.
Ngayon ko lang narinig magsalita si Sheila. Sana kinakausap niya rin ako. Ay nako Brando, huwag mo na isipin yun. Maliit na bagay lang yun eh. Walang ibig sabihin no? At isa pa, kilala mo naman ako. Wala akong pakialam sa mga ganyang bagay. Kaya huwag ka mag-alala. Naiintindihan mo? Sige Mateo, pasensya ka na ha. Alam mo naman na matagal ko na siyang gusto eh. Pero sige, hindi ko na lang iisipin. Ayaw ko namang masira yung pagkakaibigan natin dahil lang sa isang babae. Oo nga, tama ka. Babae lang yun oh. Ilan taon na tayo magkaibigan. Mas mahalaga yung pagkakaibigan natin sa isang babae lang no? O siya, tara na kain na tayo. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagkakaroon ng lamat ang kanilang pagkakaibigan dahil sa patuloy na paglapit ni Sheila kay Mateo. Bagamat iniiwasan niya ang mga paglapit ni Sheila, hindi pa rin maiwasan ni Brando na mainggit sa kaibigan. Hanggang sa isang araw, tuluyan ang nabuwag ang pagkakaibigan nila. Habang naglalakad sila Mateo at Brando pauwi ng tahanan. Teka Mateo, baka pwede kitang makausap sandali? Wika ni Sheila. Tinignan muna ni Mateo ang kaibigan. Dahil pakiramdam niya, hindi na nagugustuhan ni Brando na madalas na ang pagpansin nito sa kanya. Sheila, kailangan na naming mauna. Kailangan ko na makauwi sa bahay. Ano bang kailangan mo, Sheila? Baka pwede kami lang ni Mateo yung mag-usap. Medyo nakakahiya kasi. Kung may sasabihin ka sa kanya, pwede mong sabihin ngayon sa harapan naming dalawa. Sige. Mateo, maaari bang kumain tayo sa labas mamaya? Tanong ni Sheila. Umalis si Brando nang madinig ang mga sinabi nito. Brando, teka lang, sandali lang. Paghabol ni Mateo, ngunit dali-dali itong pinigilan ni Sheila. Teka Mateo, aamin na ako. Matagal na kasi kitang gusto eh. Anong sagot mo? Manhid ka ba? Masisira yung pagkakaibigan namin dahil sa'yo. Gusto ka nga ni Brando eh. Kaya kung pwede lang, tantanan mo na ako. Wika ni Mateo. Iniwan niya si Sheila upang hanapin ang kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, nahanap na ni Mateo si Brando. Ipinaliwanag nito ang nangyari at kahit anong sabihin ni Mateo na hindi niya gusto si Sheila, hindi pa rin maiwasan ni Brando na masaktan. Lumipas ang panahon, tuluyang dumistansya si Brando sa kaibigan. Bagamat nalungkot si Mateo, hindi naman niya pipilitin ang dating kaibigan. Dumating ang isang araw. Nagulat si Mateo na may mga kumakalat na tsismis tungkol sa kanya. Mga pawang kasinungalingan. Sinisira ang kanyang imahe sa paaralan. Bagamat maraming naniniwala na hindi totoo ang mga tsismis tungkol kay Mateo, hindi maiiwasang meron talagang mga nagkakalat nito dahil sa inggit o sadyang hindi sila mabuting tao. Lumipas pa ang ilang araw sa mga paninira sa kanya. Hanggang sa hindi na niya ito kinaya. Naiyak na lamang sa isang silid na walang tao. Kahit anong pagpapaliwanag at pagdepensa sa sarili, hindi yun naging sapat upang tigilan siya ng mga masasamang estudyante.
Naalala niya ang lahat ng trauma at pambubuli noong kabataan. Bagamat tinanggihan siya ni Mateo, walang humpay pa rin si Sheila sa pagtulong sa kanya. Hanggang sa tuluyang nawala ang mga tsismis nang magsumbong si Sheila sa paaralan. Natunto nila kung sino ang may pakana ng lahat. Si Brando. Bagamat nanghingi ito ng tawad sa nangyari, kitang-kita naman na hindi totoo ang paghingi niya ng kapatawaran. Dahil sa nangyari at pagtulong ni Sheila sa kanya, binigyan niya ito ng pag-asa. Lumalim naman ang kanilang pagkakaibigan hanggang sa lumipas ang ilan pang buwan. Naging magkasintahan ang dalawa. Mabilis na lumipas ang ilang buwan. Masaya silang nagsasama. Napakabait at mabuting kasintahan ni Sheila. Tumagal pa sila ng 1 taon at malapit nang matupad ang mga pangarap. Ngunit isang araw, pagising ni Mateo, nagulat siya nang pakiramdaman niyang may makati sa kanyang lalamunan. Umabot ito sa punto na kailangan niyang pilitin ang sarili upang sumuka. Laking gulat ng binata nang may lumabas na mga insekto mula sa bibig. Kagad niyang sinabi ito sa ina kaya naman dinala sa manggagamot. Baka meron lamang pumasok o nakain si Mateo, kaya ganun ang nangyari. Matapos siyang magamot ay kagad niyang pinuntahan si Sheila upang ikwento ang mga naganap. Naku mahal, mabuti naman at mabuti na ang kalagayan mo. Mag-iingat ka kasi sa mga kinakain mo. Sa susunod, pupunta ako sa bahay niyo para kapag may nangyari yon, matulungan kita ha. Sa totoo lang, mahal natatakot din ako eh. Sana hindi na ulit mangyari. Pero maraming salamat ha. Tugon ni Mateo. Kinabukasan, ganun muli ang nangyari sa kanya. Sumuka ito ng iba't ibang klase ng insekto. Kagad niyang tinawagan si Sheila at nag-usap-usap sila kasama ng magulang. Ginamot muli si Mateo ng doktor. Ngunit lumipas ang 1 linggo ay ganun pa rin ang nangyayari sa kanya. Anak, pumunta na kaya tayo sa albularyo? Baka nababarang ka na. Nay, di naman po ako naniniwala sa ganyan. Baka sa nakain ko lang po ito. Ano ba kasing kinakain mo, mahal? Halos 1 linggo ka nang ginagamot, pero meron pa rin. Baka hindi na nga doktor ang kailangan mo. Kahit hindi kayo maniwala sa mga ganong bagay, hindi naman masama kung susubukan, hindi ba? Wala namang mawawala eh. Halina kayo, pupuntahan natin yung kakilala ko. Wika ng ina. Kagad namang nagpunta ang tatlo sa albularyo. Tama nga ang hinala. Nabarang si Mateo. Bagamat hindi naniniwala ang binata, wala naman itong ibang eksplanasyon sa mga nangyayari sa kanya. Ano ho bang dapat namin gawin, Mang Ernesto? 1 linggo nang sumusuka ng insekto ang anak ko. Natatakot na kami na baka mapano na ang lamang loob niya. Wika ng ina. Kailangan nating malaman kung sino ang may gawa nito sa'yo. Kailangan nating malaman ang pangalan niya at gawin ng ritual upang matanggal ang sumpang ipinasa sa'yo. Mabait ang anak ko at parang wala naman siyang kaaway. Mateo, mga kilala ka ba na maaaring may galit sa'yo? May mga nakaaway ka ba? Napakabuti po ng anak niyo at hindi po siya nakikipag-away kahit kanino. Sa totoo lang, napakamatulungin pa nga po niya eh.
Imposible namang may gumawa nito sa kanya. Si Brando. Wika ni Mateo. Nagtinginan silang tatlo ni Sheila. Maaring si Brando nga ang may gawa nito. Ngunit ayaw naman ni Mateo na pagbintangan ito hanggat hindi pa nakakasigurado. Dahil kung mali ang pangalang ibibigay nila at ginawa nila ang ritual, hindi mawawala ang sumpa at lalakas pa ito dahil sa pagdamay sa inosente. Nagboluntaryo si Sheila na siya ang gagawa ng paraan upang malaman kung sino ang gumawa nito sa kasintahan. Habang si Mateo naman nasa tahanan at nagpapagaling kasama ang ina. Lumipas ang ilang araw na puro sakit ang natamo ni Mateo. Matinding takot na ang nararamdaman nila dahil baka hindi na kayanin ng katawan ng binata ang mga nangyayari. Nang malapit na silang mawala ng pag-asa, dumating kagad si Sheila. Nakumpirma nga niya na si Brando ang siyang nagpabarang sa kanya. Dali-dali silang pumunta ng albularyo. Patuloy sa pagsusuka si Mateo. Ginawa na ng albularyo ang ritual kasama ang pangalan ni Brando. Lumipas ang ilang oras ng paglaban ni Mateo sa katawan. Nang bigla itong tumigil, kung gaano kabilis dumating ang sumpa, ganon din ito kabilis na wala. Nagpapasalamat naman sila sa albularyo at dali-daling umuwi sa tahanan. Nay, mahal, maraming salamat sa pagtulong niyo sa akin ha. Maraming salamat po talaga. Mahal, paano mo pala nakumpirma na si Brando talaga yon? Mahal, huwag ka sanang magagalit ha. Pero di ba, alam nating may gusto si Brando sa akin. Kaya sinubukan kong kaibiganin siya ng ilang araw. Hanggang sa ayon, tinanong ko siya. Nung una syempre tumatanggi siya pero nung pinipilit na akong iwan ka, nadulas siya. Sinabi niya na bakit pa ako magtsatsaga sa lalaking sumusuka ng insekto. Tayo lang naman tatlo ni tita yung nakakaalam nun ah. Ganun ba? Huwag ka na mag-alala. Hindi ako galit. At maraming salamat sa tulong mo, mahal ha. Tuluyang naging mabuti ang kalagayan ni Mateo. Nabalitaan na lang nila isang araw na wala na sa eskwelahan si Brando. Bali-balita sa kanila na may nangyaring masama sa kanya. Ngunit wala nang pake si Mateo. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga taon, masaya pa rin nagsasama si Mateo at Sheila hanggang sa kasalukuyan. Nakapagtapos, nakapag-ipon, at nakabuo na sila ng sariling pamilya. Ngayon ay matanda na sila. Ikinikwento na lamang ni Lolo Mateo ang karanasan noon. Madalas niyang binibilinan ang mga apo at iba pang taong nakapaligid sa kanya na huwag mananalangin o gumawa ng masama sa kapwa. At palaging tandaan na bilog ang mundo at kung ano ang iyong binabato sa iyong kapwa, ayon din ang babalik sa iyo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.